Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest from Masagri Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya ba for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik liglig na umapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me an information po. Ano kayo gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay? So, let's see. So, there's the King of Cups. Now, there's a devoted sa 41st and may taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito, no? There's something na maring mahal na mahal ka. There's something na taong magmamahal talaga sa sa'yo. O maaaring there's ancestor guides. Now, let's see. Clarify pa natin yan. And there's a sabi the sneakiness, no, there's a cheating lying on you. Now, itong person mo something na mahal ka, and there's a something sneakiness. Now, may taong sumusubaybay at maaaring nakatingin sa inyo. Now, mayroon dito nagsisinungaling behind your back. And of course, there's a tool because there's a partnership na mayroon dito about sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, pakikipagtalakayan. O mayroon ditong palihim, no, na panloloko na ginagawa, no? Then, of course, there's a Three of Swords. See, there's a third party involved. No? Some of you guys, no, kung may asawa ka, may jowa ka, maaaring yung person mo is something devoted naman, na mahal ka naman. Pero, ang nangyari, no, nagkaroon ng cheating. And of course, there's a Three of Cups. So, third party talaga. See, there's a third party involved. Na nagkaroon ng third party, third wheel. Ibig sabihin, maaaring may mga taong nanira, no, sumira ng inyong relasyon. Na sinubukan na traidorin ka, linlangin ka. Na talagang tinignan dito na parang nainggit din sa inyo, no? Then of course, guys, there is a King of Swords, there's a stop-top pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo. Lalo sa inyong relasyon. Na mayroong bagay dito na maaaring mabulgar, no? Na malantad. Na maaaring bigyan liwanag sa lahat na nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo at sa sitwasyon mo. And there's a Seven of Pentacles, so there's a harvest moment. Ibig sabihin, aanihin mo lahat ng bagay na pinaghirapan mo, pinagpaguran mo. Lahat ng bagay na yan may maaaring magdala sa'yo, no? Ng kasaganahan, no? Talagang may mga bagay dito na pag-aani, no? Talagang aanihin mo. Ano man yung bagay pagmamahal ay binibigay mo. O maaaring makakatagpo ka ng tao magmamahal talaga sa iyo. And of course, there's a King of Pentacles. Maging secure at practical ka sa kung ano man yung bagay na mayroon ka. Na pangalagaan, protectionan mo ito. No, wag kang kapag magiging secure ka sa sarili mo dahil may mga tao sa paligid mo lolokohin kayo. No, lililangin ka. Mag-ingat ka, no, how to manage and control your finances. Maaring nagsisinungaling na to sa iyo about sa finances or reserve of income, even sa negosyo o hanap buhay yung dalawa. And of course, there's the Fool card. See, there's a Fool card, no, kumbaga, niloko ka, no, nililyang ka. There's an impostor with the Two of Cups na parang, kumbaga, kinuha yung tiwala mo, no? Nagtiwala ka sa tao na to. There's a transparency, but definitely, tinrider ka. Talagang nililyang ka din talaga. And of course, there is the Ace of Swords with the mental clarity. Malalaman mo, no, kung sino tong taong, yun nga, no, na may kinalaman, no, sa paghihiwalay, or there's a betrayal talaga, na kung sino yung involved. And there's a Emperor, just being maturity, maging mature ka, maging grounded ka, no, pagdating sa love life mo, career mo, even sa finances mo, no, may mga tao sa paligid ditong sumusulsol, ganon, may mga buyo. Kailangan alam mo kung sino yung paniniwalaan mo. Alam mo sa sarili mo grounds mo. No, be mature enough. Na kung alam mo inabuso ka na, alam mong hindi na goods, no, kung ano yung nangyayari, na kailangan mo na pakawalan, bitawan yon.
And of course, guys, there is the King of Swords with the Six of Cups. Now, see, there's something, putulin mo yung mga bagay or tao na hindi nakakatulong sa situations mo. Now, I feel something na may sulsol talaga. Now, with the family related. Now, with the toxic family. Now, or toxic friends. I feel something a toxic family talaga na maaring sumisira sa inyong relasyon. And of course, there's an Emperor, there's an Empress card, or there's a Reverse, self-love, self-care. So, kailangan mo alagaan at mahalin ang sarili mo. Dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo, ay malaking kaugnayan to sa'yo. Ibig sabihin nito, ikaw yung magsiserve niya, kumbaga, ikaw yung aanin niyan, ikaw yung ikaw yung makikinabang yan. So, kailangan alagaan mo yung sarili mo. The more na mahal mo yung sarili mo, the more na kumbaga, mag-fulfill lahat na sa paligid mo. Siyempre, kumbaga, nakatuto ka. Kumbaga, hindi ka bumabase sa ibang tao, diba? Kumbaga, sinasabi dito, from disconnect from the world, kailangan mo rin, kumbaga, lumayo, no? Sa mga taong toxic na nakakasira ng situations mo. No? Dahil may mga plano ka, may mga gusto kang gawin, no, nauudlot, dahil may mga toxic sa paligid mo. And of course, there is the Four of Cups. Now, just reevaluate or analyze. No, ngayon, mas matututo ka ng pag-ingatan, no? At mas poproteksyonan mo na ano man yung bagay na meron ka. No, dahil parang matutumbok mo kung sino tong tao na to. No, na maaring kumbaga sumisira sa'yo. So, ngayon, mas magiging mautak ka na. No? Mas magiging matalino ka na. And of course, there's a severance with a divine intervention na may paalala sa'yo ng ating divine na you need to pay attention. So, ngayon na, no? Kumbaga, mas lalo ka na mag-iingat. No? At may paalala sa'yo ang ating divine. Mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwala mo, sa mga taong nakakasalamuha mo. No? Sa lahat ng mga taong nakakausap mo. No? Hindi lahat ng mga taong, kumbaga, open ka sa kanila with a good way. No? Kumbaga, ikaw, kumbaga, nag-share ka ng thoughts, nag-share ka ng information, but definitely sila tong tao na hindi natutuwa na sa success ng ibang tao. No, talagang naiinggit sila sa'yo. At the same time, there's a piece for being curiosity. So, ngayon, mas magiging mabusisi ka na. No? Kumbaga, aalamin mo na lahat ng bagay na pinanggagalingan na to. Kikilalanin mo kung sino talaga yung pinakapunot dulo nito. No? Matutumbok mo na to. And of course, there's an award card. Some of you magkakaroon ka ng travel, success, accomplishment. Talagang magsasucceed ka. Na talagang lahat ng bagay na ito mapagtatagumpayan mo na. Na makakamit mo na. And of course, there's a Queen of Swords. See, tulad na sinasabi, clear the boundaries. Na linisin mo na sa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay o taong nakakasira. No, ng mental health mo, ng physical health mo at the same time, ng relationship, ng even your finances. No, marami talaga. There's a toxic family talaga, no, na sumisira talaga ng relasyon ng iba. No, lalo-lalo na yung toxic na mother, toxic father. No, there's something na parang hindi sila natutuwa sa natatamasa ng kanilang mga anak. At the same time, mayroon mga toxic na biyanan, ganon. No? May ganon talaga toxic sister-in-law. Then, of course, there's a Five of Pentacles. So, see, there's something na makaka-recover ka na for financial loss of financial crisis. So, kung nakaranas ka ng kagipitan, so this is the moment na parang luluwag na rin noong yung sitwasyon na tangi yung kalagayan. So, there's a harvest mo with the Seven of Pentacles. Talagang may bagay talaga na kailangan mong mag-disconnect from the world. No? This is something, a gateway, no? Para maliwanagan ka sa lahat na nangyayari. Then, of course, guys, there is the Five of Swords. So, nagkakaroon ng self-sabotage. Yun nga, diba? Masyado ka naging open. No? Masyado ka naging mabait. Napaka-genuine kasi, no? Yung pagiging mabuti mo, hindi siya pilit. Kasi, kumbaga, yung pagiging mabuti mo, ano siya, kumbaga, personality mo talaga siya na hindi ka nagkukunwari, hindi ka nagpapanggap, ganon. And of course, there's the Seven of Wands. So, proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong sarili. No, sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtalakayan, sa pakikipag-usap, diba? And there's a Magician for manifestation. Lahat ng mga bagay na ito, unti-unti mo mamamanifest. No? At unti-unti mong malalaman. So, kaya siguro nangyari ito, there's a reflection na tinatawag yung Magician. No? Dahil kumbaga, reflection niya na parang naging masyado kang open, masyado kang naniwala. So, kumbaga, naging greedy din yung mga tao sa paligid mo na akala nila na I feel something na umaasa ka with your partner, with your person, no? And of course, there's a ton of cost with the happiness. At the end of the time, magiging masaya ka, na magiging maligaya ka,
At magiging maayos ang kalagayan ng sitwasyon mo. And of course, there is the Page of Pentacles for invest wisely. Ngayon, mas matututo ka ng pangalagaan at proteksyonan ano man yung bagay na nakakatulong talaga sa'yo. Yung bagay na nagbibigay ng paglago mo. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Alamin na natin yan, guys. Yan na, guys. First time ko ulit, no? First time ko magpakita sa inyo with a Scorpio. Sa ibang signs nagpakita na ako. So, ngayon, first time ko ata magpakita sa inyo. So, let's see. What is that? Oh my goodness. Na-shuffle ko siya. Pero, yan ako lang. Okay. Alamin naman natin, no? Ano mga kaganapan mo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan, ang ating matutumbok, ang ating makakagilap at may dadagdag, no? Upang pag-ingatan ng iyong sarili, no? O may mga bagay na malalaman mo na parang magdadala sa ng paglago. So, let's see, guys. So, pagdating sa finances and career, represent with the Sun card, wow. There's something of your positive outcome. Lahat ng bagay nito magiging maganda na ang kalalabasan, na magiging maganda na ang idudulot nito sa'yo. No? Lahat ng bagay na to ay may magandang rason, may magandang kumbaga dahilan ng ating Panginoon kung bakit yan nangyayari sa'yo, kung baga lilinisin. No, with the Sun card na parang there's a purification, na parang tatanggalin muna sa'yo lahat ng bagay na makakasira sa'yo, yung mga bagay na makakaharang ng pag-unlad mo, no, yung mga taong hindi makakasama mo for good, no? Kumbaga tatanggalin yung mga taong hambalang, no, hadlang sa yung pag-unlad. And of course, there's a wheel of fortune with a turning back. So there's a destiny talaga. Na pagdating sa finances mo, this is something a destiny to happen. Talagang nang mangyayari siya, hindi dahil para pahirapan ka, para maranasan mo yung bagay na yan, kundi para matuto ka, no? Para malaman mo yung bagay or aral dun sa sitwasyon na yon. Then of course, there's the Eight of Pentacles. Just focus, no, sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, huwag ka magpapadistract, no, continue what you're doing, no, mag-focus ka sa yung goals, sa mga pangarap mo. And of course, there's a chart with an action movement. Magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. No, unti-unti mo nang mararamdaman yung pagbabago. And of course, there's a King of Wands, something ambition. Unti-unti mo raw masisilayan yung mga pagbabago na there's something to look at the bigger picture of yourself. Na parang ang layo-layo mo na sa dating ikaw, na parang ang layo-layo mo na sa dating sitwasyon mo, na parang ang sarap lang sa pakiramdam na parang nakikita mo na yung improvement and development sa situations mo na noon at ngayon, na parang ang layo-layo na. And of course, there's a Devil card na pilit mang hinakalang at hinakadlangan ng mga taong ngitera, misyon sa pakilamera. So there's something involved with the black magic involved, but definitely magtatagumpay ka. Diba? Kumbaga, kailangan mo lang talagang matumbok, no? Or talagang lutasin or lunasan, ano man yung talaga nagbibigay ng kagipitan sa'yo, yung pinagagalingan na lahat ng bagay na to. Kumbaga, hindi dahil nahirapan ka or maaring nagigipit ka, sunod-sunod yung bagay na yun, ay yun na yun. No, but there is something of purpose. No, may purpose yun. Kaya mo yung naramdaman at naranasan. Kasi gusto iparamdam sa'yo natin, Panginoon, na kailangan mong makinig na may mga taong naiinggit behind your back na hindi mo man nakikita pero nakikita niya, na may mga bagay na ginagawa sa iyo, no, na nakikita ng ating Panginoon na hindi siya natutuwa sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon, no, kapag hindi siya natutuwa the way na parang may ginagawa sa iyo ng hindi maganda, na parang sa paghihirap mo, sa mga pinagpaguran mo, tapos 'di ba, may mga taong hindi natutuwa sa success na tinatamasa mo or mga bagay na ginagawa. You're really with a framework not lead to success, but definitely may mga taong ruin your life. No, talagang may pumipilit sumira ng iyong buhay, ang iyong sitwasyon. So let's see, pagdating naman tayo sa love life, there's the Kingman. Now, there's the Kingman represents something stuck, no? Na pagdating sa relationship, you're feeling hang. So, maaring lagi kang iniiwan, lagi kang luhaan. There's an abandonment. Or this is something na parang lutang, balsa, no? Maaring ganun ang relasyon nyo. And there's another ones na konting tiyaga, na napakalapit mo na para magtagumpay. Ngayon ka pa ba susuko? Diba? Kumalma ka. Now, and of course, there's a six of wands for victory. So, sinasabi dito, guys, na magtatagumpay ka, na may mga bagay na pagtatagumpay mo, isang daan yan, no? Parang pagsubok yan sa iyong relasyon. No, titingnan kung itong tao na to talagang genuine ba yung pagmamahal mo, fear ba yung pagmamahal mo, ganun.
And there's a justice card. The justice will be served. So, sinasabi dito, may hustisya, huwag kang mag-alala. What goes around comes around. Kung nagbigay ka ng tunay at buong pagmamahal, kung hindi man yun siya yung taong para sa'yo, may taong ibibigay sa'yo ng ating Panginoon na yung taong masusuklian ng pagmamahal mo. Oh, talaga ba? And of course, there's a 5 of Wands. So, there's a competitor. So, talagang sa isinilang ka ng punong-puno ng mga kakompetensya, ng mga taong pinipilit kang pabagsakin, ng mga pilit-pilit kang buwagin, na talagang tinitignan dito na parang tinitignan ng iyong katatagan, kumbaga tinitignan na parang, sige nga, tignan natin kung lalaban ka, gano'n, kumbaga, and of course, pinanganak ang palawan, diba? Scorpio nga naman. Na parang, diba? Rising from the ashes, subukan kang pabagsakan pero mamamayagpag ka pa din. And of course, there is something the Queen of Wands by confidence. So, i-boost mo lang yung konfiyansa mo. So, may mga part dito na parang with the devil card, with the devil, and of course, the Queen of Wands, parang inaalis yung konfiyansa mo. Parang minsan natatakot ka, nangangamba ka. Kung iniisip mo, magsasagumpay ka ba, magsasucceed ka ba sa situations na to. So, parang may mga pangamba o takot na pinapasok sa isip mo para hindi ka mag-succeed. No, lalo na yung mga taong kumakalaban sa iyong relationship, sa mga taong sinusubukan na harangin ang iyong, diba, kaligayahan. So, pagdating naman tayo sa kalusugan, there is the Knight of Pentacles being security. So, maging secure ka pagdating sa relasyon. Na pangalagaan, proteksyonan mo ang inyong ang iyong kalusugan, no? Ang inyong kaligayahan. And of course, there's a strength card with a confident, lakas naman loob mo. Alisin mo yung pag-alilangan na takot mo. No, isa to sa bagay na kaya rin you fear. No? Kasi kaya siguro hindi ka makatulog, balisa ka, dahil may mga nagbibigay stress sa'yo o natatakot ka, nangangamba ka. And of course, there's a Four of Pentacles for protect your power, protect your energy. Protectionan mo ano man yung bagay na meron ka, ano man yung bagay na mahalaga sa'yo, protectionan mo ito. And of course, there's the Queen of Pentacles, no? Mas maging secure ka pagdating sa kalusugan mo, huwag ka nag-share ng information. Kung ano yung nararamdaman mo, dahil may mga tao dito sa paligid mo na tinitingnan ko nararamdaman ba yung pinaparamdam sa'yo. And of course, there's a 3 of Wands. So, waiting for ship. Kung may mga hinihintay kang resulta, document papers, there's a possible na makuha mo na. At the same time, sa kalusugan mo, parang binabahagi dito na magiging maganda na resulta ng mga laboratory mo, kung nagpa-check up ka, gaganda ng kalagayan situations mo. Then, of course, magiging maayos ng yung kalagayan dito. And of course, there's a 2 of Wands. Pili mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo, lalo-lalo na sa mga pagkain, ha. Tantanan na yung mga pagkain na hindi nakakatulong sa kalusugan mo. Yung unhealthy foods, no? So, let's see. What is additional messages with the magic of 4 messages advices? So, let's watch this. Alamin naman na natin kung anong mga kaganapan pagdating sa mga angel spirit, guys. Mga gabay. Na ano kaya mensahe sa'yo ng ating mga angel spirit? Okay. Oh my God. Let's see, guys. What is the magical 4 messages advices for you? With the magical 4 messages advices. So, there's an healing healer. So, ibig sabihin talagang may kagalingan. Na may kagalingan taglay, o maaaring may kakayanang ka magpagaling, o maaaring, kumbaga, this is the moment na kailangan mo magpagamot, no? Para tuloy-tuloy na yung kagalingan sa lahat ng aspeto sa buhay mo. No? Para matapos na lahat ng sigalot, lahat ng mga pinagdadaanan mo, lahat ng mga naranasan mo, unti-unti na yan, no? Hihilom. What is, ayun na niyang oracle card. Reference with the ease of water. You are dealing with the ease of water. Now, Pisces, Cancer, Scorpio. Or either you are also Scorpio. Now, nasa Scorpio sa mo to. And of course, there's something nurture. No, talagang compassionate pagdating sa pagmamahal. Wala kang tinitingnan talaga. No, talagang yung pagmamahal mo is something pure and genuine. So, let's see what is the synchronicities. Represent what? Let's see, guys. And this is something a child. So, some of you may anak ka, no? May inaalagaan ka, no? Maaari magkaanak ka, ganon. And of course, there is some healing. Oh my God, double clarification with the healing. So, may healing talaga. No? Talagang pinapakita na magkakaroon ka ng kagalingan talaga sa lahat ng aseto. No? So, let's see what is the Romance for Mystic Love Oracle deck.
Oh my God, I told you, there's a competition with the other women. No, may competition with the third party. No, meron talagang umiepal sa inyong relasyon. And there's, I told you, toxic karmic relationship. Nasa karmic relationship ka, na punong-puno ng toxicities. No? Maaring, nasa sitwasyon ka ng pagsubok pagdating sa relasyon. At the same time, titignan yung katatagan dito. Maraming mga bagay na hadlang dito with the toxic family, no? With the toxic friends, toxic environment for Archangel Michael messages. And there's an energy healing work. So, kailangan talaga magpagamot. No? Kailangan mo nang magpagamot dahil ito na yung panahon ng kagalingan para sa'yo. What is the Jesus loving quote said? What is the Jesus loving quote said? My Father give you the true bread from the heaven. So, binibigay sa'yo ng ating Panginoon with the Jesus loving quotes na ibinibigay sa'yo talaga yung mga bagay na para sa'yo. No, hindi yan, kumbaga, hindi yan ibibigay sa'yo ng ating Panginoon kung hindi, itong bagay na ito hindi makakabusog sa'yo. So, ibinibigay ito sa'yo ng ating Panginoon dahil alam niya makakatulong sa'yo at alam niya makakabusog at magpapalago sa'yo. So, let's see, what is the additional messages with the money move oracle deck? Represent, guys, with independence, no? Kumbaga, pagdating sa bagay-bagay, kumbaga, kaya mo talagang tumayo sa sarili mo paa. Then, of course, magkaroon doon may pemde sa ibang tao. No? Lalo-lalo yung kaligayahan mo. Yung mga bagay na gusto mong gawin, gawin mo yan on your own. Manage money yourself, independence, guaranteed security. Ganon. And of course, there's a 0220 with the act on your idea. Kumilos ka, base sa ano man yung bagay na iniisip mo, sa mga bagay na gusto mong gawin. You have the benefit of good fortune. And if you use your wise judgment, you can do anything in this place. You can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern. Since what your plan will grow, you're about to experience a spectacular accent. So, talagang pinapakita dito na talagang ano man yung bagay na gusto mong gawin, makakamtan mo yan. No, talagang makakamit mo at talagang mararanasan mo tong bagay na to. No, gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa paglago mo. Kung paano ka kumbaga, paano mo mapapalago yung sarili mo sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa iisipin mo, gawin mo yon. Ano man yung bagay o idea mo, gawin mo yon. No? Huwag mong iisipin yung mga sasabihin nila ng iba, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo, nakakayanin mo, no, dead ka sa kanila, kumbaga marami man sila sinasabi sa'yo na huwag kang matitinag, na huwag kang susuko, bagkos magiging palaban ka. This is something realistic and it's practical, approach goal, divine timing. So this is something the moment na para magkaroon ka ng ambisyon sa sarili mo na matupad mo yon. So let's see what is shadow work of is in what. From the shadow work of is in what. And there's avoidance. So kailangan mo harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo. There's a confrontations. No, huwag kang susuko, kailangan palaban ka. No, matuto kang lumaban sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. So let's see what is the what lies beneath where in the future. Diba? Pilit ka mga hadlangan, pilit ka matutulan, kailangan matuto kang tumayo sa sarili mo paana, dead ma, kaya ko to, gano'n. And there's a depression. So some of you guys, no, nakakaranas ka ng depression dahil ang gaganda ng mga nalalaman mo about yourself, no, and of course, kaya mo naman, pero bakit parang nahihirapan ka mag-succeed, nahihirapan kang, kumbaga, matupad yung pangarap mo, na way naman na meron ka naman na trabaho, may negosyo ka, pero bakit parang walang improvement and development sa buhay mo? No? Kumbaga, walang pagbabago. No, kaya sinasabi dito, wag mong ikulong yung sarili mo sa mga negativities. Now, there's a depression. Yung toxic thoughts na yan, yung mga negative thoughts na kailangan mo pakawalan, alisin niya kasi yan yung bagay na gumugulo lang sa isipan mo pero hindi yan yung nangyayari talaga sa kasalukuyan mo. Ibig sabihin dito, kailangan mo gumawa ng action and decision sa sarili mo, i-cleanse yung sarili mo. No? Kumaga nandyan yung negosyo or trabaho ka, but definitely maraming tumatakbo sa isip mo ng mga negative. So, kailangan mo i-cleanse yung sarili mo para makapag-isip ka ng tamang decision or tamang gagawin mo. What is the clarifying for a life situation? Kinukulong ka dito, no, ng mga negativities. So, let's see what is the clarifying for a life situation. Dalawa. There's a slow climb. You are getting there one steady step at a time with a little bit of effort. So, makukuha mo yung bagay na
unti-unti, no? Hindi man yan makukuha ng agaran, no? Pero unti-unti mo siya makakamtan daw. And of course, there's a free move to move, no? Kumbaga, may kalayaan kang kumilos, may kalayaan kang gawin yung bagay na to. No, palayain mo rin yung sarili mo sa lahat ng bagay na nagpapagulo ng utak mo, mga discrimination sa mga sinasabi nila para ma-distract ka, para ma-discourage ka, but definitely continue what you're doing. No, marunong ka dapat dumedma. Embrace your liberty to explore new path. The world is wide open for your journey. Na talagang bukas to, no? Talagang kailangan matuto tayo tumanggap ng mga sasabihin ng iba. Dapat marunong tayong salain, no? Kumbaga may mga chismis issue, may mga sinasabi sila against sa atin, pero kailangan natin i-absorb yung mga magagandang bagay. Pero yung mga negative, kailangan natin i-ignore yan, no? Lalo-lalo na ito yung may mga reading tayo, diba? No? With a Scorpio signs na may mga negative na reading na naangkop, na nakikita sa inyong baraha, pero isang ano lang yon, kumbaga, isang paalala lang yon, no? Mayroon kang kailangan, meron kang bagay na malaman, may bagay na kailangan mong pakinggan, no? At the same time, pakinggan mo, unawain mo. Then of course, kapag nalaman mo na yung tinutumbok nun, diba? It's a good, yung way na yon, it's a good na parang, yun yung paraan na para makabangon ka or para palayain mo yung sarili mo sa negativities na yon. Hindi para lugbukin kayo sa reading na yon, kundi para ma-realize nyo na there's a purpose, no? Na may magandang dahilan kung bakit nyo nararandasan yon, no? Hindi porket pangit yung reading, pangit na yung kalalabasan ng buhay nyo or situations nyo. Isang paalala na yun na pinagdadaanan nyo sa ngayon, na kailangan yung hanapin yung sarili para matumbok mo yung magandang kapalaran na talaga nakalaan para sa'yo. Kasi there's a negative talaga na nangyayari sa buhay natin, na may mga taong humahad lang ng ating pag-unlad. Totoo yan, no? Legit ang evil eye. No, legit ang evil eye. No, maraming mga taong inggit sa'yo, may mga taong may galit sa'yo, may mga taong i-distract ka, kumbaga i-discourage ka para hindi ka magtagumpay. Pero kailangan marunong ka i-motivate yung sarili mo para maging matagumpay sa buhay mo. Huwag mo tinitignan sila. Pakinggan mo, no, in the right ear, and of course the left ear mo, no, pakawalan mo yan. Ganun lang yon. No, hindi mo kailangan isinkin sa isip mo lahat ng bagay na mag-emote ka. Ganon, kailangan matuto tayong tumingin sa salamin natin na ano ba talagang totoo para sa atin. Diba? So let's see, what is the clarifying for love situation? Walang taong, kumbaga, makakakita ng ating sarili, bagkus tayo lamang, no? Kumbaga, kaya tayong husga ng mga tao sa paligid natin, pero tayo ang mas nakakakilala sa ating sarili, na kaya natin tumayo sa sarili natin mga paa. Diba? Pasabog. Kaya nga Scorpio ka rising from the ashes papalus ka ba? Diba? And of course, clarifying for love situation, there's a magic within. So, there's involvement talaga about sa magic, na pagdating sa love life, talagang maraming mga taong susubukin kang pahirapan, no? Susubukin kayong lilangin para himasaktan, no? Tinitignan talaga ang katatagan sa inyong relasyon, no? Titignan talaga ang, yung pagmamahal ba na yun, kumbaga, pilit man harangan, hadlangan ng iba, talagang mamamayag pag may pagmamahal na yun, o matutokso ba? Diba? There is a love magic talaga. Kumbaga, parang God to believe in magic. Diba? Ganun siya ang atake. What is the path of the light? Represent what? Then of course, guys, kung gusto niyo yung reading ko na meron tayong yung nakikita niyo ako, just comment down below, no? Kaysa sa parang yung cards lang. Comment kayo kung anong gusto nyo, yung nakikita nyo ako or cards lang yon. Then of course, guys, there's a revert. Oh, di ba? Atake. No, there's a revert. Tulad ng sinasabi ko, Scorpio ka nga naman. Di ba? Ang revert, there's a something, guys, no? Na rising from the ashes. Di ba? Kumbaga, pilit ka mang pabagsakin, pilit ka mang siraan, pero mamamayagpag ka pa din at mabubuhay. Talaga magiging mas, kumbaga, mas malaki na yung kumbaga, improvement ng sarili mo. Diba? Kumbaga, natuto ka na. And that's a revert represented with every day is an opportunity for a fresh start. I embrace the cycle of life, knowing that ending is followed by the new beginning. Each moment, I am reborn, constantly evolving, and become the highest version of myself. Diba? Kumbaga,
kumbaga, there's something transformation of yourself na parang ang laki-laki na ng pagbabago ng dating ikaw sa ngayon, diba? Kumbaga, ngayon is the better version of yourself na parang kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa at kaya mo nang manandigan at kaya mo nang lumaban sa likod ng mga taong mapang-api. Cheers! Ang to, kay ganda-ganda. So, let's see what is the pick of yes or no. Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Nakakatuwa yung reading mo. So, let's see. What is the teacher messages with a pick of yes or no? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Then, of course, ang pick of yes or no, guys, kung bago ka sa channel ko, ang pick of yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot, no? Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. At the same time, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga followers natin dyan. Then, of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsubaybay sa aking channel at sa mga naghihintay ng aking reading. Maraming salamat po sa inyo. Then, of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na yung hit notification bell para updated ka sa aking video. At the same time, i-follow nyo po ako sa aking FB account para at least updated kayo sa mga eksena ko sa buhay kung gusto nyo yan. Then, of course, maraming salamat po sa mga sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. And of course, pasensya na po kayo sa mga naghihintay sa aking reading. Gawa ng hindi na nakakapag-upload everyday. Gawa ng may mga pasyente tayo online, may mga pasyente tayo walk-in, no? Ang may gamutan tayo every Thursday lang po, no? Yung ating walk-in. Then of course, we have a private tarot reading po. Kung gusto niyo magpa-tarot o gusto niyo magpa-reading, no? Just get a reservation for time slot. Paunahan na tayo sa slot, diba? So let's see, what is the yes or no? Pick a card. Let's start with the number 1. There is a no. No, there's a no. Grinding your gears, working too hard at it, no? Kahit ipilit mo isang bagay kung hindi na, no? Kung hindi na mag-work, hindi na uubra, wag mo ipilit yung isang bagay. No, gumawa ka ng ibang paraan, gumawa ka ng ibang way, no, para mag-succeed ka sa buhay. No, masyado nang malumot, masyado nang matagal yung strategy na yan na parang hindi na yun yung parang kailangan gawin mo rin to ulit, no? Kumbaga kailangan mo mag-isip na panibago. There's a yes. Follow the guidance of lead to truth. No, there's a yes. So ibig sabihin nito, sundin mo ang gabay, no? Dadaling ka nito sa makatotohanan at magandang kapalaran para sa iyo talaga. Number 3. No, there's a yes. Getting satisfaction, good times, happy ending. So ibig sabihin nito, itong bagay na ito, makukuha mo ang saya sa'yo, magpapaligaya sa'yo, kampante sa'yo, at magiging masaya ka sa sitwasyon na to, at magiging maganda ng kinabukasan mo. So guys, this is a special gabay for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign of Scorpio. Scorpio, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigi-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nandiyan at may kapalsiksik, liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush!